po sa ating mga balita, pirmado na ni Pangulong Aquino ang pambansang budget para sa 2015. Nagkakahalaga ito ng mahigit 2.6 na trilyong piso. Nakuha naman ng Department of Education ang pinakamalaking budget na nagkakahalaga ng mahigit 364 na bilyong piso. Sinundan naman ito ng Department of Public Works and Highways at Department of National Defense. Narito po ang ulat ni Rocky Ignacio. Nilagdaan na ni Pangulo Aquino ang 2015 General Appropriations Act na itinuring na budget ang bayan para sa mga Pilipino. Nagkakahalaga ng 2.6 na trilyong piso. Ito ay ikalimang pagkakataon na maipasa ang pambansang pondo sa tamang panahon sa ilalim ng Aquino administration. Ibig sabihin, sa bawat taon ng ating paninilbihan, ginawa natin ang ating tungkulin at manilaw nga po ang mensahe. Talagang malaki na nga ang ipinagbago ng ibig sabihin ng normal sa ating pamahalaan. Dati naging tradisyon ang budget reenactment na nagbibigay ng espasyo para sa iba't ibang katiwalian. Ngayon, wala tayong palya sa pagpapakita sa mga Pilipino. Ang ating budget ay tunay ngang budget ng bayan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito numero dahil nakabatay ito sa performance-informed budgeting o nailaan na sa mga natukoy na programa. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng infrastruktura, turismo at pantawid pamilyang Pilipino. Ang PIB rin anya ang mekanismo para hindi makalusot ang anumang maling paggamit sa pondo ng bayan. Kaban ng bayan nakatutok sa kapakanan ng mamamayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. At hindi lamang ito bastang pagbuhos ng pondo sa mga boss nating pinaka nangangailangan, binibigyan din natin sila ng boses sa pagbabudget na binabayaran nilang buwis. 1,590 na lungsod at munisipalidad na ang kabilang sa ating bottom-up budgeting program. Ngayon, kung ano ang kailangan ng komunidad, sila mismo ang magsasabi. Sila mismo ang magdidisenyo ng inisyatiba para dito at siya naman din pong pinaglalaanan ng pondo ng ating pamahalaan. Ang pera pong nailaan alinsunod sa ating bottom-up budgeting program, 20.9 billion pesos. Simula nga rin po nung nakaraang taon, ang ating budget ay hindi na lang koleksyon ng mga numero. Malinaw nang nakasaad ang mga target. Halimbawa, inaasinta ng Department of Public Works and Highways na kumpletohin ang pagsasongkreto sa konkreto at pagsasaayos sa lahat ng national roads pagsapit ng 2016. Kabilang na ang 4,219 kilometrong kalsada na ipagagawa at isasaayos sa 2015. Ang Department of Social Welfare and Development target na masuportahan ang 4.3 milyong pamilya sa pamamagitan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pagtiyak pa ng Pangulo, wala na ang PDAF sa 2015 national budget. Ang mga mabubuting programa na naiwan ay tutugunan sa ilalim na pinagtibay na rin na 22 billion pesos supplemental budget. Patuloy din ang ating paninindigan. Wala na sa ating budget ang PDAF o Priority Development Assistance Fund na naging instrumento ng pangungulimbat ng ilang mapagsamantala. Nilagdaan na rin natin ang supplemental budget para sa 2014. Nang tumugon tayo sa panawagan ng taong bayan na tanggalin ang PDAF sa ating budget, natanggal natin ang racket ng ilang umaabuso sa sistema. Pero kasabay nun, may mga proyekto na antala, may mga serbisyo na putol, at may mga pananagutang hindi nabayaran. Siyempre po, hindi naman natin hahayaang bumalik sa pagdurusa ang mga kababayan nating nabigyan na natin ng ginawa. Gate ng Pangulo, bahagi ng bagong pondo ang pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pinahigpit pa rin ito sa pamamagitan ng patakaran na dapat pagsusumite ng requirement ang bawat ahensya para makaiwas sa katiwalian. Pagdating naman sa paghatid ng serbisyo, hindi na pwede ang mamaya na. Ang atas natin, iparating ang pakinabang sa ating mga boss now na. Pinabilis na natin ang proseso ng pagbabudget. Nabawasan na natin ang pangangailangan sa SARO at sa pagpirma natin, good as release na ang mga budget ng ahensya. Gayun din, nililinis at nililinaw natin ang proseso para higit pang mabawasan ang espasyo sa katiwalian. Ngayon, ang mga pinuno ng ahensya kailangang magpasa ng requirements sa pag-report ng kanilang budget. Sa mga hindi may sakatuparan nito, may karampatan tayong sanction. Babala pa ng Pangulo, madidismaya ang mga abusado dahil mahigpit ang sistema para proteksyonan ang pondo ng bayan. Hindi rin anya titigil ang pamahalaan para mapanagot ang mga nagwalda sa pera ng taong bayan. Habang tayo nga ay nagbabayanihan at nagagalak sa mga tagumpay na atin ang nakamit,
Tiyako, malungkot naman ngayon ang mga dating nagpapasasa sa kaban ng bayan. Dahil sa mga ipinatupad nating paggugol na matuwid, nahihirapan na silang magpakapal ng bulsa gamit ang perang hindi naman talaga kanila. Pues dadagdagan pa natin ang takot at lungkot ng kanilang nararamdaman. Hindi tayo titigil sa ating pagpupunyagi na ulihin ang mga kurakot at papanagutin sila sa taong bayan. Kasama sa inaprobahang supplemental budget ang 10 bilyong piso sa rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ni Yolanda. Mahigit 7 bilyong piso ay para sa pagtatayo ng permanent housing sa mga biktima malayo sa peligro o ang tinatawag na Build Back Better. Pabahay na ito ay ginagawa sa ilalim ng ating prinsipyo ng Build Back Better. Inilayo natin ang ating mga kababayan sa mga mapanganib na lugar, dinisenyo ang infrastruktura upang maging mas matatag laban sa bagyo at hinanapan natin ang alternatibong mapagkakakitaan ang mga pamilyang inilipat. Sa madaling salita, hindi lang natin sila tinulungan makabangon, binigyan pa natin sila ng pagkakataon sa buhay na di hamak na mas ligtas at mas maginhawa kaysa noong bago dumating si Yolanda. Pinasalamatan na rin ng Pangulo ang Senado, Kongreso at Department of Budget and Management para sa masusing pagbuo ng budget sa susunod na taon. Hinikayat nito ang lahat na panatilihin na ang kultura ng mabuting pamamahala sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.